Hello guys! So, yung video namin ngayon is finally yung reveal na ng napili naming car na 7-seater after nung espresso namin. So, dun sa last video namin, kung napanood nyo, meron kaming mga pinagpilian at meron kaming mga tinignan na mga cars. So, yung una naming car na tinignan is yung Honda BR-V. Tapos Yung next namin na tinignan naman doon, Ertiga, kasama na yung XL7. And then yung pangatlo is yung Mitsubishi Expander. Nabasa naman namin lahat ng mga comments nyo. Thank you guys. Yun yung mga pinamilian namin. And lahat sila okay. Oo. Lahat maganda. Lahat sila may pros. Pros and cons. Pros and cons, syempre. And sa totoo lang, nahirapan kami. Sa totoo lang, mahirap mamili ngayon kasi maraming choices na available. Actually, may mga hindi pa nga tayong mga tinignan marami pa Mga bago, mga electric cars, pero medyo hindi pa kami talaga convinced na mag-electric car. So, siguro gagawa namin yan ng another video kung bakit. Right now, ito muna yung focus natin sa 7-seater na pinagpilian natin. Kaya hindi na kami nagdagdag Oo, kaya yun na lang talaga, yung 4 na lang. Ay, or 3 nga lang yun Tapos nagdagdag lang yung XL7 kasi halos same lang sila ng price ng Ertiga. So, dinagdag na namin for Suzuki. So, yung mga pinamilian namin, yun talaga yung parang top 3 choices namin. Na magkakalapit, yung katangian nila, yung mga price nila, yung hinahanap namin sa isang car. Isa sa mga talagang kinonsider namin, unang-una, syempre presyo. Hindi naman basta-basta lang tayo bibili ng sasakyan. And matagal natin tong magagamit, matagal natin tong babayaran. At commitment for a long time. Correct. Kami naman, hindi naman kami sobrang maraming pera or yung sobrang mayaman na may pambili ng cash, gano'n. So, marami rin naman sa ating mga Pinay na ganito yung setup ng pagbili, diba, ng mga kotse. And then yung, of course, yung space na kakailanganin namin. That's the number one reason ba't kami nag-decide na mag-upgrade ng sasakyan. Because we need a bigger space. Dahil sa lumalaking family, dahil sa padaming gamit na laging dinadala pag nagta-travel. Iyon yung pangalawa namin kinonsider, yung size or space ng sasakyan. So, the number 3 na kinonsider namin, of course, yung fuel efficiency, sobrang halaga din sa amin nun. Kasi usually, yung paggamit namin sa car, yung nag-stay talaga kami sa car, nag-wait. So, kaya hindi namin usually sinisukat sa kilometer per liter. Kasi yung tagal niya, pag tumatagal kami sa car ng ilang oras, minsan yung bawas sa gas mo, parang hindi mo nararamdaman, pero nakakastay ka sa car mo, pwede mo na siya patayin. Tsaka sumabay kasi siya sa pagtaas ng gas. Yes. Di ba nagkaroon din tayo ng crisis na sobrang laki ng tinaas ng gas. Kaya yung pang everyday expenses namin sa gas, ang laking factor nun na sinasaalang-alang namin sa pagpili ng car. At kung anong klaseng, di ba, yung maintenance. Siyempre, ako tinignan ko rin yun sa pag-maintain. Kasi marami nang lumalabas ng mga bagong brands ngayon sa Pilipinas. So, since malaking investment din to di ba? Pag mga bago kasi, konti pa lang din yung mga kayang gumawa, especially yung outside, pag emergency. Kasi ang hirap pag ang asahan mo lang yung sa dealer. Minsan mabagal, matagal mag-respond. So, minsan, emergency, kailangan mong makahanap agad ng mga marunong gumawa. Pyesa. Yes. Availability ng pyesa. Mabilis pa rin. Kung magkakaproblema man in the future, hindi naman natin may iwasan yun sa mga sasakyan, especially pag tumagal siya. Somehow, yung knowledge ba, marami ka pa rin pwedeng matakbuhan na mga outside sa kasa, kakailangan nila in case of emergencies. Yun yung tinignan din namin sa mga maintenance na car na bibili namin. Correct. So, tingin nyo, ano namin, pinili namin. So guys, ang napili namin sasakyan is Suzuki XL7. So bakit Suzuki XL7 yung pinili namin? Una is
Yung familiarity namin sa brand. O laking factor na familiar na kami pang ilang Suzuki na car na rin namin ito. And kumbaga, subok na namin kasi si Suzuki in terms of yung factor na kinonsider namin, yung gas consumption, yung aircon, and yung maintenance. So, familiar na kami sa Suzuki pagdating sa mga ganang bagay. Kaya malaking naging factor yon kasi parang hindi ka na masyadong mag-a-adjust eh. Lalo sa familiarity mo sa controls. And actually, may factor din na until now, meron pa rin kaming continuous and good communication with our previous agent. Oh, yes. Kumbaga, hindi lang si Suzuki yung trusted namin, pati yung agent trusted namin pagdating doon sa pag-a-apply namin sa kanila. Yes. So, sa mga gustong kumuha, if you're looking for reliable Yes, trusted, magaling. mabilis sumagot, we recommend yung Si Ma'am Crazy ng Suzuki Caloocan. Siya yung nag-assist sa amin from Espresso Yes. and now sa XL7, yes. Okay. Basta Suzuki, call Crazy. So next na factor na talagang naging reason kung bakit ito yung pinili namin Is yung price. Price. Actually, mas mura si Honda sa kanya. Oh yes. Mas mahal ng konti sa kanya sa Expander. So, siya yung nasa middle. And yung difference niya kay Ertiga is like maliit lang. Kaya talagang 1,000 or mga less than 5. So, kung hindi mo kukunin yung sayang din yung konting yung upgrades na makukuha mo. na hindi niyo mapapansin na yung price difference. Yes. So, kaya kahit yung titignan namin doon is Ertiga, mas pinili namin si XL7. Yung pinaka-base lang kasi sana yung kukunin namin. Yun lang yung mga tinignan namin talaga base na variant nila. Para yung mura lang, di ba? Pero kasi ito nga, yung after ng Ertiga, XL7 na eh. So, konting difference lang. Parang siya na yung top of the line siguro ng Ertiga. And speaking of upgrade, syempre, nagustuhan din namin yung itsura niya, physically. Yes. Mas sporty. Pogi. Oo. And this 2026, nagkaroon sila ng black edition. Yes. Meron na siyang details na color black. Talagang astig. Astig yung itsura. For us, ha? Talagang nag-astigan din kami sa itsura niya. Nakita sa kasa eh. So parang mafe-feel mo eh, no? Yung car na gusto mo eh. Oo. So parang You can feel it. na-feel namin sa kanya na You can ito yung nagustuhan namin. Actually, ito nga lang yung tinest drive natin eh. After namin mag-ikot. Ay, oo nga, no, yung iba din natin na-test Oo, drive. no? ito na yung tinest drive namin kasi parang nung after mag-research, decided na rin naman kami. So yun na yung tinest drive namin. Oo. And next is, kung naalala nyo, sabi namin hanggat maaari, gusto namin yung konti lang sa daan. And believe us, nung nakita namin to sa kasa, ako hindi ko talaga siya alam. Hindi ko alam yung XL7. So, bihira pa yung nakikita ko na XL7. Yes. Kaya, nagustuhan din namin, medyo konti pa lang kayo na magkakasalubungan. Parang ganun. Parang medyo konting difference, diba? Medyo unique ka sa iba para hindi ka masyadong marami sa daan or sa parking, ganon. Hindi ka magkakamali ng sakay. Actually, talaga siya eh. It's our own preference na gusto namin kahit pa paano unique or yun nga, konti pa lang yung sasakyan na magiging katulad nung namin. And of course, the main reason that kami nag-upgrade, it is spacious. Yeah. Mas malaki siya. Oo, Malaki na siya for us. Maluwag yung feels niya talaga eh. Even yung third row eh. Kaya parang... Kung hindi maskip, no? Hindi naman talaga kami katangkaran. Oh. Pero in terms of upuan, komportable siya, pero hindi siya bulky. And at the same time, kahit may sumakay sa amin na matatangkad, mga long-legged, hindi rin naman sila nasisikipan. Yes. So, ayun. So, we will have enough space para sa mga bagay, sa mga tao, mga kasama. Either way, pag kailangan namin ng space para sa tao, may third row. Pag kami-kami lang na family o dalawa lang kami, binababa namin. Na-experience na rin namin siyang gamitin sa pagbili ng appliances na may malalaking kahon. Okay siya, maluwag pa. Magagamit mo talaga, mag-maximize mo kasi na bababa yun. Mas may utilize mo talaga siya sa mga needs mo. So talagang multi-purpose siya. And lastly, yung Suzuki XL7 na nabili namin is hybrid na. Yes. So, mild hybrid siya. Ano siya eh, parang mas madali ka pa rin mag-adjust, mas madali pa rin yung familiarity mo. Gusto nating matry yung hybrid. Ay, hindi pa man kami makapag full electronic vehicle, at least hybrid na rin siya.
somehow merong tulong to makatipid ng gas, and at the same time yung assist niya sa mga paakyat, yung motor assist niya, hopefully malaking tulong ang mabigay ng mild hybrid sa atin. Matetest natin yun. Yun. So yung mga susunod natin, i-review natin yun. Ayun guys, so that's it. Samahan niyo kami sa mga adventures namin with our new Suzuki XL7. Ayun guys, I hope na nagustuhan nyo yung video namin ngayon for our car reveal. We are open for comments and suggestion. Baka meron din sa inyong may XL7 na. Feel free to share your experience, of course. Yung mga nagustuhan nyo sa car. So kasi sa next video natin, pag-uusapan naman natin yung pros and cons nitong car na to. So guys, kayo, share nyo rin yung pros and cons nyo. Especially sa mga bumili ng Suzuki XL7 ninyo. Alright guys, thank you again. See you in our next video. Bye! So, subscribe if hindi pa kayo nagsasubscribe. Yes, please like and share our video. Thank you so much.